At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, Sargento, magpapablatter ako. Inagrabyado nila ako. Tingnan mo itong ginawa nila sa akin, oh. Kabuntik na nila akong napatay. Tama po ang sinabi ni Kagawad Daas yung Sargento. Pati ako, ipapabugbog na ni Kapitan sana, pero mabilis ako Nakatakbo kaagad ako. Sargento, sige na. I-blatter mo na ang ginawa nila sa akin. Pinagbantaan pa nga niyang buhay ko. Napapatayin daw ako. Ay! Yung dalawa! Alis ka kayo rin, oh! Marami kaming ginagawa! Ang dami naming trabaho ngayon! Pero Sargento, magpapablatter kami. Kung hindi kayo alis, ipapasok namin kayo sa karsel! Sargento. Sige! Umalis na kayong dalawa. Alis! Layas! Pero magpapablatter nga ako, Sargento. Ipinabugbog nga ako ni Kapitan Karyong. Ayan o, tingnan mo. Marami akong pasa sa katawan aray ko, masakit. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Kagawad Dasyong. Pero marami kaming ginagawa. Kaya bumalik ka na lang dito. Kailan ako babalik, Sargento? Bumalik ka na lang pagkatapos ng 5 buwan. Ano? Ano ba naman ito? Bakit ganyan kayo sa akin? Sa tuwing nagsusumbong ako rito, hindi niyo ako pinaniniwalaan. Dahil kilala namin. Kilala ka namin, Kagawad Dasyong. Kaya malis na kayo. Hindi ako naniniwala na sinasabi mo. Kilala ko si Kapitan Karyong. Hindi niya magagawa yung binibintang niyo sa kanya. Intindihan mo? Sargento. Kaya umalis na kayo. Baka kayo pa ang ikukulong namin dito. Sige na. Alis na. Layas! Kap, talagang mahirap sawayin ang mga nag-iinom sa kalye. Minsan pinagsabihan ko sila. Pero sabi ba naman sa akin gago raw ako? Gusto lang daw nilang maglibang. Maglibang? Pero marami silang pinipirwisyo. Kaya hindi pwede. Oo, tama ang sinabi ni Kapitan Kagawad Gusting. Minsan, lumabas ako sa bahay dahil nainitan nga ako. Nakita ko naman nakainom kung ano-ano ang sinabi nila. Ha? Yan ang sinabi nila sa iyo, Veronica. Sabi nila, siguro daw, masarap akong kaulayaw sa ligaya sa kama. Ano? Sinabi nila yan sa iyo, Veronica? Oo, Kagawad. Kaya nga natatakot na akong lumabas ng gabi. Maraming lasing. Kaya gawin mo ang lahat ng iyong magkakaya, Kagawad Gusting, para magawan mo ng paraan. Para mawala na ang mga pakalat-kalat na lasing sa gabi. Hayaan mo, Kap. Gagawin ko ng paraan yan. Kung hindi ko sila makuha sa santong magandang usapan, kukunin ko sila. Ha? Sa padugong usapan. Anong ibig mong sabihin, Kagawad? Dahil napakabastos na nila. Papatayin ko silang lahat. Kagawad Gusting! Kapasal naman ay umaga na pala. Makabangon na nga. Nag-i-exercise ako sa labas ng bahay. Ay,
Ang sarap ng panaginip ko kagabi. Kunwari, mag-aasawa na ako at pumayag siyang magpakasal na kami. Kaya lang, hindi ko pa alam pangalan niya. Ah, teka. Sino kaya yung nasa kalsada at nagbibilad ng palay? Si Karen ba ito o si Tintin? Malapitan nga. Tintin, magbibilad ka yata ng palay. Ha? Hindi Tintin ang pangalan ko. Ikaw, sino ka? Ha? O, kung hindi ikaw si Tintin, ikaw si Karen. Naku, nalo kang gumanda. Ang sexy-sexy mo talaga. Hoy, Mama! Hindi Tintin ang pangalan ko. Hindi kita kilala. Kung hindi ikaw si Karen at hindi si Tintin, sino ka? Ako si Melinda. Melinda! Sino yung kausap mo? Ay, nako, ang tatay ko. Umalis ka na. Baka maabutan ka. Bubugbugin ka. Layas! Lumayas ka na! Anong ka mo, paring boy? May nakita kang case na nabilad ng palay sa kalsada? Oo, pare. Ang ganda niya. Kamukhang kamukha niya sila Tintin at Karen. Ha? Nasaan na yan sinasabi mo, Chief Pari? Gusto ko rin makita. Hihintayin lang natin siya. Parating na yun. Inarkilan niya si Kuya Noli eh. Ha? Si Kuya Noli ang inarkila niya? Nako, baka chicks na niya yung nakita mo, pare. Ha? Oo. Anong ibig mong sabihin, pare? Hindi mo ba alam na matinig sa chicks ang Kuya Noli na yon? Nandiyan na si Kuya Noli. Ha? Ano? Tignan mo, pare Bunjing. Tignan mo kung sinong sakay niya. Ha? Kamukha niya talaga sina Karina Tintin, oh. Tignan mo, oh. Oo. Kamukha nga niya silang dalawa. Pero malayang mas maganda siya, hindi ba? Oo nga. Wow, type ko siya, pare. Makikipagkilala ako kaagad sa kanya. Oops! Oh. Wag. Ha? Huwag kang mag-ipagkilala sa kanya. Bakit? Kasi akin lang yan. Ha? Sandali lang, lalapitan ko siya. Tutulungan ko siyang magbilad ng palay nila. Melinda, tutulungan na kitang magbilad ng mga palay ninyo. Ha? Nako, baka magalit ang itay ko. Huwag na lang. Ha? Pero wala siya. Kaya tutulungan na kita para hindi ka mapagod. Hoy! Layan mo anak ko! Kundi mo, bubugin kita! Nakita ka ng itay. Umalis ka na. Baka saktan ka. Ha? Sige, alis na ako. Bye-bye, Melinda. Naku, papahiya ako nito kay Pari Bunjing. Magandang araw po sa inyo, Mang Dandoy. Kumusta po kayo? Ha? Ikaw pala, Bunjing? Pakitulungan ang anak ko si Melinda na magbilad ng palay namin. Ha? Opo, opo, Mang Dandoy. Tutulungan ko siya. Ha? Bisit. Si Bunjing ang kinausap niyang tutulong na magbilad ng palay. Patay! O yan, Pining. Wala nang problema sa mga asong gala. At wala na rin ang problema sa mga nag-iinuman sa labas. At pakalat-kalat na lasing. Dahil pinakiisapan ko sila. O yan, wala rin problema. Ang natitirang problema ay ang baradong drainage dahil nabarahan ng dayami ng palay. Pati sa pagbibilad, walang kaayos-ayos. Walang madaanan ang mga sasakyan. Oo nga eh. Puro siga kasi ang mga magsasaka dito. Akala nila,
nabili na nilang kalsada. Paano yan, kagawad? Kaya mo kaya silang kausapin ang mga magsasaka kung saan-saan nagtatapon ng dayami at inakupan nilang bilaran ang kalsada? Susubukan ko rin silang paliwanagan. Sana walang maglalait sa akin. Dahil talagang hindi ko sila atrasan kahit saan kami makarating. Bakit kayang hirap kausapin ang mga magsasaka dito sa atin? At parang ayaw niyang sundin ang mga patakaran na ipinatutupad ng mga opisyal. Oo nga eh. Paano naman? Laging binababoy ni Kagawad Asyong. Kaya ang tingin ng mga magsasaka, pare-pareho na kaming walang modo. Sana magtagumpay ka, kagawad. Oo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magtagumpay ako. Para sa ikauunlad ng ating barangay. Gagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang kagawad sa ating barangay. Masagasahan ng masagasahan. Basta ipapatupad ko ang batas. Anong sabi mo, pare? Narinig mo na pinag-usapan nila Pining at Kagawad Gusting yan? Oo pare, dinig na dinig ko ang kanilang pag-uusap kanina. Nako, napakayabang naman ng Gusting na yon. Kala mo kung sino siya. Samantalang bobo naman. Ako, dating number 1 kagawad ako. Malayong malayo siya sa akin. Ano ngayon na nga plano mo pare? Baka makatulong ako sa iyo. Maghintay lang kayo nila Alingin siyang Bunjik at Boy, pare. Kung kailangan ko ng tulong ninyo, tatawagin ko kayo kaagad. Di bale, at magkatabi naman ang mga bahay natin. Tatawagan na lang kita sa cellphone ko. Pagaling din na pala yung pasa mo sa mukha, pare. Oo. At hindi ko makakalimutan ang ginawa nilang ito sa akin. Dalawang buwisit na CBO na yon. Sunod-sunuran sila sa kanilang amo na si Karyong. Oo nga eh. Pero manda sila dahil lintik lang ang walang gante, pare. Sige, pare. Gumanti ka. Huwag mo nga ang kayang-kaya kanila. Tama. Oh. Ang uunahin ko, kakausapin ko ang mga magsasaka na nagbibilad ng palay nila sa kalsada o sa daan. Gagawa ko ng sulat at iimbitahan ko silang lahat na pumunta rito sa bahay at kakausapin ko sila. Sabihin mo kinaalingin siyang Boy at Bunjeng na kapag natapos ko ang sulat na gagawin ko ay i-deliver nila sa mga magsasaka. Ayos ba, pare? Anak ko, ayos na ayos, pare. Veronica, tignan mo. Tignan mo, oh. Ang alin? Para kang nakakita ng baklang tikbalang. Ano bang tinitignan mo dyan, ha? Friend, di ba sinaaling insyang Boy at Bunjing ang mga yun? Silipin mo sila sa bintana. Silipin mo. Teka. Oo nga. Sila nga. Anong ginagawa nila dyan? Kausap nila yung mga magsasaka na nagbibilad ng palay sa kalsada. At hayon, tignan mo. May papel silang iniabot. Oo nga. Ano kayang papel yun? Teka. Aha! Alam ko na! Baka nangungobra sila ng taya sa wedding. Ano? Di ba?
Matagal nang ipinagbawal ang wedding na yan. Oo, matagal nang wala yan eh. Malay mo, baka ibinalik na naman nila. Baka nga, kailangan mamanmanan sila. Alamin natin kung ano yung papel na ibinigay nila. Anong sinabi ninyo? Parang nangungubra ng tayo ng witing sila Insyang. Oo, honey. Ay, stick up! Nakita namin ni Pining na may ibinigay silang papel sa mga tao. Kailangan na mamanmanan sila. Kung totoo mga nangungubra sila ng tayo ng witing, ipahuhuli ko sila sa pulis. Kap, mag-ingat ka ha. Baka sindikato yan. Huwag kang mag-alala, Veronica. Mag-iingat ako para sa'yo. Kapitan, dibdib ko yan. Huwag. Oo nga pala. Ay, sure. Mag-iingat talaga ako para sa barangay ka. Hindi ko napigilan ang pagnanasa ka. Buti na lang walang ibang nakakita sa ginawa ko. May sinasabi ka ba, Kap? Wala. Ang sabi ko, kailangan maimbestigahan ka agad yung napansin ninyo ni Pineng. Sige, Kap. Dahil masama ang kutob namin, baka sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong ang nangangasiwa sa weteng. Malamang. Dahil mga alipuris niya ang nakita ninyo. Kaya umanda sila. Kung totoo ang hinala natin, takaw, ipapakalabuso ko ang dalawang pasaway na kagawad na yan. Ano kaya ang nangyayari sa Karen na yun? Ilang beses ko na siyang kinausap na pumunta siya rito sa bahay para magpakaligaya. Pero ang dami niyang dahilan. Ay, ano kaya ang nangyayari sa kanya? Pinagbabawalan kaya siya ni Prami Domingo. Kailangan makausap ko si Prami. Makikiusap akong padalawin naman niya si Karen dito. Ay, inip na ako dito sa bahay. Lalo na kung ganitong wala kaming lakad nila, Mayor. At laging siyang laman ng isipan ko. Ay, kuya, ipinagtimpla kita ng kape. Uminom ka para mainitan naman ang tiyan mo. Ay, salamat po niyan. Bango-bango. Purong barako ba ito? Salamat. Wow, sarap ha. Tinanggap niya ang tinimpla kong kape. Kung ganon, bumabalik na ang magandang trato sa akin ni kuya nang wala na ang kanin na yon dito sa bahay. Opo niyang, ipagluto mo nga ako ng paborito kong ulam para mamaya. Ha? May kainin ako. Oo kuya. Sige, ipagluluto kita kaagad. Sandali lang at bibigyan kita ng pamalengke mo. Ha? Wag na kuya. Ako na lang ang bahala. Sige, aalis na ako at mamalingkin na ako. Kuya, ha? Ayun na si Punyang. Umalis na kaagad at mamamalingkin na. Susubukan ko uling tawagan si Karen. Mapupuntahin ko rito para maka-score naman ako. Karen, nandito ka pala. Mabuti naman at nabutan pa kita dito sa barangay hall. Ikaw pala, Vice Mayor. May kailangan ka ba sa akin? Ang tagal na kasi natin hindi nagtatabi. Kaya... No ngayon kung matagal na.
Halika, sumama ka naman sa akin at masahihin mo ko. Ay, nako, Vice Mayor. Sorry po. Pagod na pagod kasi ako eh. Ang dami kong ginawa sa barangay hall. Ang sakit ng katawan ko. Inutusan pa ako ni Sir Frammy Domingo kay Kap. Kaya sorry ha. Balik ka na lang sa ibang araw. Ay, alam mo Karen, miss na kita eh. At saka miss ko na ang mga ginagawa natin, kaya... Pasensya ka na, Vice Mayor. Talagang busy ako ngayon. Eh kung ganun, ayaw mong sumama sa akin ngayon at samantalahin natin ang pagkakataon. Oo, talagang hindi ako pwede. Pagod na pagod talaga ako. Totoo lang. Sige, alis na ako. Sa ibang araw na lang. Karen, wala ka na bang ginagawa? Halika, masahiin mo ako sandali. Opo, sandali lang po, Kap. Maliligo muna ako bago kita masahiin. Teka, nandyan pala si Bayaw. At sinabing magpapamasahe kay Karen. Anong ibig sabihin nito? Ano? Ano kaya ang gagawin ni Vice Mayor Agaton sa pagkakataong yun? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree Number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!